Sa biglang tingin at biglang rinig, ang pagsoli ng PhilHealth ng 90 billion sa National Treasury ay isang indikasyon na sila ay gumagawa ng maayos at malinis. At on the other hand, if you look deeper, it will appear na ang PhilHealth ay incompetent, tamad, at hindi nag-iisip. As early as May this year, nagsoli na ang PhilHealth ng 20 billion, 20 billion. Bakit nahulaan niyo na ba kung sino-sino magkakasakit? Alam niyo na ba kung sino-sino at alam niyo na magkano ang gagastos sa inyo sa mga nagkakasakit? Alam niyo ba na baka magkakaroon ng emergency health problem? May gana kayong magsoli ng pera samantalang noong January this year, kayo nagpa-implement ng increase. Sana, instead nagpa-implement kayo ng increase, nag-request na lang kayo sa executive sa Malacanang na isuspend na lamang muna yung increase dahil sobra-sobra, ang dami niyong pera. Sana palawakin niyo na lang yung mga health benefit coverage. Nandiyan yung sa mga maintenance medicine, nandiyan din yung sa dental, na marami ako nakakusap na mga dentist na sinasabing mahina ang ating dental services. Mahina yung pagtulong ng gobyerno sa mga mahirap na kababayan para mapangalagaan ang kanilang kalusugan sa ngipin. Isa pang nakikita kong problema sa PhilHealth ay yung pagiging incompetent nila sa collection. Every single day sa programa ko sa Wanted sa radyo, pila-pila yung mga employees na kinakaltasan sila ng kanilang mga employer para contribution sa PhilHealth, and yet, hindi nare-remit ng PhilHealth yung kanilang mga contribution. Wala bang maayos na sistema ang PhilHealth to go after these employers? Meron na bang mga nakasuhan ng mga employers na hindi nagre-remit sa PhilHealth? And I want to see those records kung meron man. Isa pa, marami tayong mga kababayan na naghihingalo. Nabanggit ng mga kasamahan ko, yung iba namamatay dahil kulang sa medisina, sa maintenance lalo na. Yung mga nagkakasakit sa lungs, kasakit sa puso. I know for a fact, a portion of the sin tax mula sa alak, sigarilyo, na pupunta sa PhilHealth. O, bakit hindi na natin gastusin yan? Doon sa mga nagkakaroon ng mga lung cancer, nagkakaroon ng heart problems. Nagagastos ba yun? Tapos may gana pa kayo magsoli. Now, sana pagandahin ng PhilHealth din yung kanilang system. When I say system, siguro i-modernize din yung inyong computer system para magkaroon kayong tie-up. Halimbawa, sa NSO, para to make sure hindi magkakaroon ng fraudulent transactions. To make sure na walang nangungulekta sa PhilHealth ng patay na pala yung tao. To make sure na nababayaran na maayos yung mga doktor ng ospital. And also to make sure at the same time na yung mga ospital ay hindi naniningil nang hindi dapat sila maningil. All these things hindi na pag-isipan ng PhilHealth. Ang request ko lang sana sa PhilHealth, bago kayo magsoli ng pera, pag-isipan niyo muna kung ano yung mga pwede pang paggagamitan sa perang yon. Dahil for me, yung pagsoli niyo ng pera, indikasyon na kayo incompetent, hindi niyo ginagawa na maayos yung trabaho, nagpapakita kayo na wala kayong diskarte, hindi kayo nag-iisip. Maraming salamat, Mr. Chair. Salamat, Senator Tulfo. Senator Bato, do you have any opening statement? Thank you, Mr. Chair. Nasabi na ng mga kasamahan natin yung mga punto na gusto kong ilagay sa aking opening statement. Pero ito lang masasabi ko, ako po'y natutuwa, ako po'y masaya, ako po'y nagpasalamat at meron tayong PhilHealth through the Universal Healthcare Act. Kasi alam ko, I was hoping na wala na sana mga pamilya na makakaranas sa mga dinaranas ko nung maliit pa ako.
Maliit pa ako, wala, 3 years old yung kapatid ko, namatay dahil sa pneumonia. Yung isang kapatid ko, 9 years old, namatay dahil walang pambili ng antibiotic. So, ganun po kahirap ang buhay. Walang PhilHealth noon eh. Ngayon may PhilHealth na, sana wala ng pamilya na kagaya sa pamilya ko na nakaranas ng ganun experience. Pero in truth and in fact and in reality, marami pa rin tayong mga pamilya na namamatay dahil hindi nakakaabil ng services sa gobyerno. So kung itong ganito na may pera pala na ganito kalaki, hindi nagagamit, binabalik, para tayo ditong bulag-bubulag-bulagan sa totoong nangyayari sa ating lipunan. Ang daming tao dyan na nangyayari. Kung tayo, senador tayo, Mr. President, supposed to be, hindi natin trabaho yan magbigay ng tulong dyan sa mga naghihingi ng medical assistance. Pero punong-puno pa rin ang opisina natin ng request. At hindi na natin ma-accommodate dahil wala kami maibigay. So, ganoon po ang sitwasyon. Pero, so, existing ang problema natin sa health problem. Pero bakit sobra-sobra pala ang pera ng PhilHealth at hindi nagagamit? So, yun lang po ang tanong ko. Sigurado ba tayo na wala ng pamilya na kagaya ng pamilya ko noon na namamatay yung kapatid nila dahil walang pambili ng antibiotic? Sigurado ako marami pa rin. Pumunta ka sa probinsya, ang dami pa rin. So yan po, Mr. Chair, sana ma-check natin ang husto. Bakit ganito? Bakit ganon? Sayang yung batas kung hindi na i-implement to the fullest. At ang pera ay sobra-sobra pala at binabalik. Yun lang, Mr. Chair. Maraming salamat. Salamat, Senator De La Rosa. Before we call on Secretary Recto and PhilHealth to give their presentation and opening remarks, I want to remind the PhilHealth. Section 11, I'm sure, alam niyo po ito, no? Section 11 of the UHC Act provides that the PhilHealth shall set aside a portion of its accumulated revenues not needed to meet the cost of the current year's expenditures as reserve funds. Whenever actual reserves exceed the required ceiling at the end of the fiscal year, the excess of the PhilHealth Reserve Fund shall be used to increase the program's benefits and to decrease the amount of members' contributions. Ako po ay natutuwa sa bill na ating sinuportahan rin po, yung pagbabawas po ng contribution dahil hirap pa tayo ngayon nagre-recover pa tayo sa pandemya. So meron pong ang ating principal sponsor, meron pong amendments na babawasan po yung contribution na sa PhilHealth habang nag-a-adjust pa tayo. Ibig sabihin may pera naman ang PhilHealth, the more na dapat bawasan muna. Recording in progress. Ano ba yan? Kanina ka pa nagmamadali. No portion of the reserve fund or income thereof shall accrue to the general fund of the national government or to any of its agencies or instrumentalities, including government-owned or controlled corporations. I'm sure sasagutin naman ito ni Secretary Recto. Parte ba ng reserve fund itong 90 billion? Kung oo, bakit ninyo pinayagan na mailipat ito sa National Treasury? Kung hindi, if it is part of the reserve fund, bakit hindi nyo na lang po ito ginamit para sa mga program benefits? Were there concerns on the legality of the transfer among the board of directors? Every year ba tumataas ang inyong reserve fund? Ibig sabihin ba lumalaki ang perang pumapasok sa PhilHealth pero hindi nyo naman nagagastos? O pinapasok nyo lang sa reserve fund? Would like to listen to our Secretary of Finance, his opening statement, sir. Thank you, Mr. Chairman, Honorable Senator Bongo, to my former colleagues in the Senate. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat po sa pagkakataong inyong ibinigay sa amin upang linawin at ituwid ang mga haka-haka na nagdudulot ng maraming maling akala sa paksang ito.
It is good that clarifications will be done in this institution because the legal authorization that is at the root of this matter emanates from here. As a compliant agency, we in the DOF hope that at the end of this meeting, you can offer guidance on how to move forward. But first, allow me to correct some of the inaccurate information orbiting our social media universe. Una, sinasabi nila na illegal ang hakbangin ng DOF sa pagkolekta ng mga natutulog na pera ng GOCCs, partikular na ang PhilHealth. Hindi po ito illegal. Ito po ay naayon sa batas na Republic Act No. 11975 o ang General Appropriations Act of 2024. Tumatalima lang kami sa batas na pinagtibay ninyo. At hindi automatic na naming ini-implement ito dahil binisisi muna namin kung may merito ba ang kautusan. Dumaan muna ito sa masusing pagrepaso ng DOF para malaman kung makakatulong nga ba ito sa paglago ng ekonomiya, kung ito ba ay legal. Nakipag-ugnayan rin kami sa GCG at sa abogado ng mga GOCCs, ang OGCC, at mayroon kaming nakalap ng mga pabor na legal opinion galing sa OGCC at COA. Kami ay naabisuhan na hindi kasama ang subject PhilHealth remittance sa mga pondong ipinagbabawal na gamitin ng gobyerno ayon sa Universal Healthcare Act. Ito ang payong legal na aming sinusunod at hindi lamang ito legal. Ito ay makakatulong sa paglago ng ekonomiya at pagbibigay ng trabaho. Pangalawa, ilalagay daw ang mga pondong nakalap sa Maharlika Investment Fund. Hindi po, walang kinalaman ang MIF sa paggagamit ng pondo ng mga GOCC. Pangatlo, sabi rin nila na kailangan ibalik ang 90 billion pisong nakuha sa PhilHealth at now na. 20 billion pesos pa lang ang remitted ng PhilHealth sa Treasury. Nire-respeto namin ang cash management operations ng PhilHealth. Kaya't meron po tayong remittance schedule, hindi ito one time, big time. Pang-apat, may akusasyon na dahil dito, simot ang pera ng PhilHealth, magiging bangkarote daw ito. Hindi po, may natitirang 500 billion benefit chest fund ang PhilHealth. Ayon mismo sa kanila, labis-labis at kasyang-kasya ito sa mga bayarin para sa multi-year claims. Patuloy rin na tatanggap ng subsidiya ang PhilHealth mula sa pamahalaan. Panglima, kumakalat din na babawasan ito ang mga benepisyo makukuha mo sa PhilHealth kung ikay magkakasakit. Hindi po. PhilHealth na mismo ang nagsabi na ni isang kusing walang kaltas sa mga benepisyong matatanggap batay sa kasalukuyang patakaran. Bagkus, nabanggit pa nga ng Pangulo sa kanyang SONA na tataasan ang mga benepisyo ng PhilHealth para sa mga outpatient, mga may malulubhang karamdaman gaya ng cancer at mga batang may kapansanan. Pang-anim, sabi nila, mga kontribusyon ng members ng PhilHealth ang kinuha. Hindi po gagalawin ang contribution ng mga miyembro ng PhilHealth sapagkat ang pondo ay mula sa sobra at hindi nagagamit ng mga subsidiya ng pamahalaan. Pampito, sabi rin nila, walang health-related project ang mapupuntahan ng mga PhilHealth funds. Muli, hindi po totoo yan. Yung unang 20 billion ay ipinagtustos sa pagbayad ng utang na COVID allowances sa mga frontliner. Magkano po ito? 27.5 billion. Ilan po ang claims? 5 million. Siya nga pala, 121.4 billion na ang nabayaran ng national government para sa ating mga frontliners. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng kanilang serbisyo noong pandemic. At ayon sa DBM, wala na pong utang ang gobyerno sa ating mga frontliner. Pangwalo, kinakalat rin na walang menu, nakatago at discretionary ang mapupuntahan ng mga GOCC remittances. Kung ano po ang listahan sa unprogrammed appropriations na akda ng Kongreso
Doon lang po maaring dalhin ang pondo, walang labis, walang kulang. Mahirap pong malusutan ang DBM dito. Hindi pwedeng lumabag sa GAA, ang Biblia ng ating gastusin. Ito po ang listahan ng mga proyekto at programang popondoan sa unprogrammed appropriation. Napakarami po niyan. Ilan dito ay ang halimbawa, Davao City Bypass Construction Project, Samal Island Davao City Connector Project, Panay Guimaras Negros Island Bridges, Bataan Cavite Interlink Bridge Project, Metro Manila Subway Project, Salary Standardization 6 na may halagang 40 billion para sa empleyado ng pamahalaan. Makikita ninyo sa screen ang kompletong listahan ng mga proyekto at programa. Karamihan po dito ay official development assistance of foreign assisted projects under which we are committed to honor our financing obligations or failing to do so, pay commitment fees and interest on the loans. While these projects have been shelved aside to the unprogrammed appropriations column, these are vital projects that have to be funded. These are not just the President's projects, but the people's projects as well. Our cost-benefit analysis shows that the projects to be funded by the unprogrammed appropriations na utos ng Kongreso will hike real GDP growth by 0.7%, increase an additional 23 to 24.4 billion in revenues, and create hundreds of thousands of jobs. This will help us hit faster our target of 6 to 7% growth rate for the year. And they are more so needed now after Typhoon Karina ravaged Metro Manila, our economic powerhouse that comprises 31% of our GDP. The flip side is that if we deny them of funding, the implementation is delayed and we rack up opportunity costs that will be borne by the public, deprived of the conveniences such projects bring. For instance, if we were to fund these projects with additional borrowings, it would increase our deficit ratio from 5.6% to 6.4% in 2024. Our debt ratio will also rise from 60.6% to 61.4% this year. Magbabayad tayo ng karagdagang 12.7 billion na interest payments kada taon. In effect, we will not hit our medium-term fiscal program, and this may put pressure on our investment grade rating. A credit rating downgrade will increase our borrowing rates by around 1 full percentage point. This translates to additional interest payments of at least 15 billion pesos annually. A downgrade will also generate significant uncertainties that may destabilize our macroeconomic environment and jeopardize the Philippines' recovery efforts from the pandemic. Tandaan po natin, nagsisimula pa lamang tayong bumangon mula sa pandemya, kung saan naranasan natin ang pinakamalubhang pagbagsak ng ekonomiya simula nang inilabas ang GDP data ng 1947 matapos ang World War II. Before I discuss this issue further, I think it would be wise to explain the context within which these policy moves are being undertaken, the big picture, so to speak. For this year, based on the GAA, we have appropriations of 5.768 trillion, of which only 4.273 trillion are supportable by revenues. Thus, record on a daily basis, our expenditures amount to 15.8 billion a day, of which 11.71 billion will be financed by revenue collections, and the rest 4.1 billion by loans. Every 24 hours, cada 24 oras. The national budget is a catalog of expenditures. Every item therein has a price tag, paid in taxes or by debt. Our role in the DOF is to pick the tab of what the budget has ordered. Kung kulang, we pay in credit. And we are worried not to max out the National Philippine Credit Card.
So against this Herculean task of funding our gargantuan budget, excuse me for employing some appropriate hyperbole here, we have to scout for resources without inflicting new taxes on the present or bequeathing debts to be paid by the future generations. That is why in 2024, the DOF hiked dividend rates to 75% from 50% of GOCC's annual net earnings, which is now our major source of non-tax revenue. This is pursuant to Republic Act 7656 or the GOCC dividend law. Minabuti rin naming i-recalibrate ang priority revenue measures ng DOF upang hindi ito makadagdag sa pasanin ng mga mamamayan. In your docket of pending bills are more taxpayer-friendly and the refined versions. Even in the absence of such, our main revenue agencies have stepped up with higher collection performances. For the first half of the year, the BIR collections grew double-digit, or 11.7% to 1.36 trillion. The BOC also posted a 5.1% growth in collections, reaching 455.5 billion. Meanwhile, non-tax revenues recorded a 63.3% increase, totaling 314.2 billion. We are on track to meet our fiscal program in 2024, as we are already halfway through our targets. To fund the unprogrammed appropriations, Congress determined that there is another way aside from new taxes as well as debts. At ito ay sa pamamagitan ng pagkolekta sa mga natutulog at hindi nagagamit na pera ng GOCCs na binabayaran pa natin ng interes. Ito po ay mismong nakalagay sa 2024 GAA na aming sinusunod lamang. Halimbawa, yung 90 billion o 89.9 billion sa PhilHealth, binabayaran yan ng taxpayer ng 5 billion na interest habang natutulog. So perhaps, moving forward, as we discuss NEP 2025, we ask Congress to help us in the executive branch to carefully choose projects in the budget that create the most economic growth and more jobs. But please curate the expenditure program without inflating the unprogrammed appropriation side, because this distorts the country's fiscal plan. Let us operate within the parameters of the medium-term fiscal program that reduces our deficit and debt gradually, creates jobs, and decreases poverty in the process. It is in obedience to this fiscal framework that I have been steadfast in my position that there is no way that the 731.4 billion unprogrammed fund can be fully funded. There is a fiscal red line we will not cross. I have been an advocate of the pay-go or pay-as-you-go system in budgeting, in which laws that beget expenditures must have a clear source of funding identified by the proponents themselves. At this juncture, let me assure the public there is no advocate more committed to higher health spending than the DOF. Personally, I have championed higher sickness benefits and faster processing of claims by the state health insurer. My being in the executive has not altered my position, which I have espoused in my 30 years in Congress. And I believe that the present management is in the best position to implement needed reforms, and they have adequate financial resources to leverage these into reality. Before I bowed out of the Senate and the House, two of my advocacies, the Doktor Para sa Bayan Act and the Regional Medical Center Act, became laws. And the Recto Amendment in the Train Law and Sin Tax Law, which removes sales taxes on medicines for diabetes, high cholesterol, hypertension, cancer, mental illness, tuberculosis, and kidney disease, kicked into effect. It is also on record that I am the principal author of the Universal Health Care Act. At the end of the day,
my dear honorable members of the Senate, dahil kayo ang may akda ng GAA na pinatutupad lang namin. Magsabi lang po kayo ng inyong mga panukala kung paano popondohan ang mga proyekto na nasa pambansang budget at handa kaming makinig at sumunod sa inyong utos. Magandang umaga po at maraming salamat. Handa po tayong sagutin ang lahat ng inyong mga katanungan. Salamat, Secretary Recto. Maraming salamat. Nabanggit niyo po kanina na bayad na po ang mga HEA, no? Totoo ba? Bayad na? Hindi pa, Mr. Chair. Fully paid na? Nabayaran na ba kayo lahat? Hindi pa po, Mr. Chair. Hindi pa. At ako naman po'y naniniwala kay Secretary Recto sa kanyang kakayahan. Trabaho po ng Secretary ng Finance yan, yung magwawalis ng pondo ng gobyerno at malaking problema po bilang isang finance manager, lalong-lalo na po sa isang bansa na hindi naman po tayo mayaman. Ngunit tanong ko lang po, Secretary Recto, can you spare the health funds dito sa pagwawalis mo para, and then dalawa lang yun spare the health funds and sa ating PhilHealth managers, sir, gamitin nyo naman yung pondo sa, may chest fund kayo na 500 billion pero yung mga kababayan natin walang pambayad pati pang chest x-ray o pambayad sa oxygen, wala. Hindi makalabas sa ospital. Ang daming pong mga benefit packages. Sa mga, I'm sure, sa nakikinig na mga doktor dito, ang daming request nila na sana naman i-increase naman itong mga benefit packages namin. Sa makabagong teknolohiya, marami na po dyan. Sa operasyon sa puso, na hindi nyo naman po na nasasagot. Baka pwede nyo ma-increase po yung mga health packages para hindi nyo para hindi na po hindi mawalis yung pondo nyo. Ba't hindi nyo po gamitin yung pondo ninyo sa mga mahirap, sa mga pasyenteng naghihingalo, para hindi po masama na walisin ng Department of Finance yung pera ninyo. Nakita nila may pondo, winalis. Di ba? Simple logic lang po yun, President Ledesma. Kung wala nang pondo yung naiwan sa PhilHealth, hindi wawalisin ni Secretary Recto yun. Secretary Recto, baka marami pang mga ahensya, GOCCs, na marami pang pondo na pwedeng pagkukunan, na pwede nyo pong ma-spare po ang ating PhilHealth para magamit naman po nila sa mga pasyente. Napakasimple po nito. Spare the health funds, gamitin nyo po sa tama. Dagdagan nyo po yung mga benefit packages. Ang layo pa natin sa no balance billing. Nabanggit po ng isang opisyal dito ng DOH. Sabi nila, we need around 40 billion for no balance billing. 37 to 40 billion. O 90 billion yun. Baka pwede magamit yun para maging no balance billing ang ating mga pasyente. Pwede ho ba yun, President Ledesma? At saka marami pa, I'm sure, nasa opisina nyo tiwangwang dyan, yung mga request po ng mga additional packages, benefit packages. As long as makakatulong sa mga mahirap nating kababayan. Wala na naman tayo. Time out muna. Nagreklamo yung media. Comsec. Putulin lang muna natin para importanteng malaman rin po ng publiko. Saan tayo naputol? Live daw sa YouTube. Delayed. Makalalabas tayo sa programa ni Idol Rafi, sir. Ay, sabi lang if we can proceed na.
Ang ganda pa naman ng setup natin ngayon sa arrangement ngayon ng hearing. Oh. Ito yung per suggestion ni Senate President. Naging maganda na po yung setup. Internet na lang problema. So, kita nyo kami? Nasa YouTube. Yan. Marinig na. Ayon. Marinig na. Happy birthday pala kay Dr. Tony Lechon. Sir. Ito lang yung handa namin sa iyo, ha. Dami mong bisita. Anyway, before you give your opening statement, President Mandy Ledesma, pakisagot naman po yung katanungan. Hindi lang po katanungan ko yun, katanungan po ng mga pasyente yon na naghihingalo hanggang ngayon na walang pambayad po sa kanilang hospital, walang pambili ng gamot. Baka dagdagan nyo po. Na-discuss natin before, Sir Mandy, na about yung libreng gamot. Baka pwede nyo palawakin po yun. Ba't hindi nyo nalang gamitin yung 70 billion? Kasi 20 binayad sa HIA. 70 billion pambili ng libreng gamot sa mga kababayan natin. Dami talagang naghihirap pa. Go ahead po. Thank you very much, Senator Go, for your question. No? Before I give my opening statement and brief presentation, to answer your question po, I just want to reiterate yung sinabi po ni Honorable DOF Secretary Ralph. No? Aside from the 90 billion po, there's still a remaining 500 billion po sa PhilHealth. No? So it doesn't mean na dahil nawala yung 90 billion, mawawala ng pera yung PhilHealth po. So may natitirang 500 billion po. No? So meron pang chest fund na 500 billion. Yes po. Just want to highlight that po. So ngayon, hawak niyo po yun. So, Yes po. So, Nasa investment, nasa cash and investments po. nako, Honorable. pag nawalis na naman yan. Hindi po, sabi, prinamis po ni Senator, ni Secretary Ralph na this is just a one-time, one-year aberration po. Hindi na mangyayari po ulit. So, hindi ito reserve fund ng PhilHealth? Which one po? Itong 500B, reserve fund nyo to? Hindi po, hindi po. Itong 90 billion na winalis, Yung 89.9 billion po, Honorable Senator Go, is not part of the reserve fund of PhilHealth po. ano po ito? Subsidy po ito ng GAA? Yes, Honorable Go, it's a subsidy po ng GAA po. Itong 500 billion na sinasabi na chest fund nyo po, kasama na dito ang reserve fund at saka subsidy ng GAA? Yes po. Yes, Your Honor. Members contribution? Yes, Your Honor. Ba't hindi nyo gamitin sa pag-increase po ng mga benefits ng mga kababayan natin? If I may, Your Honor, actually, Honor, I was appointed to PhilHealth around 18 months ago po, no, by beloved President Marcos. Prior to my joining PhilHealth po, just for the information of this honorable body, yung benefit packages ng PhilHealth has not been enhanced for 12 years po. Nung pumasok po ako